Hi guys! Good morning! Welcome back to our channel. Ano today's vlog ni Payong Kaibigan ay tuturuan ko po kayo kung paano po natin i-compute or i-calculate yung ating end of service benefits dito po sa Saudi Arabia. So as per Saudi labor law, ito pong end of service benefit ay isa po yan sa ating mga karapatan or benepisyo na kailangan po natin makuha sa ating employer just in case tayo po ay nag-decide na natapusin or terminate yung ating working relationship with them, either through resignation or through end of contract. At ito po ay applicable or covered po neto yung ating mga kababayan na skilled workers, ganun din po yung mga domestic workers. Of course, subject to certain conditions. So sana po tapusin niyo pong panoorin ang video na ito hanggang dulo at sana ay may matutunan po kayo. Don't worry guys, hindi lamang po theory yung ating pag-uusapan dito kasi I'll be sharing with you real life example kung magkano po yung nakuha ko na end of service benefits sa dati ko pong kumpanya kung saan nagtatrabaho po ako sa loob ng 4 na taon. Okay? And before we proceed, shout out po muna kay Mr. John Ray Villar-Hayag at sa mga tropa natin dyan sa Riyadh. Ingat po kayo lagi dyan. Ganon din po kay Sir Bernardo, kay Mr. Welfare Officer natin dyan sa Dammam, di ba? Sa Eastern Province natin sa Saudi Arabia. At kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to click the subscribe button at yung notification bell para lagi po kayong nauna every time na may bagong upload na video si Payong Kaibigan. Dahil nga po magko-compute po tayo, kailangan po may basihan. At ang basihan po dito ay ang ating mga sahod, yung ating mga salary. Okay? And then as per Saudi labor law, yung sahod po dapat, ayun po yung pinaka-latest na sahod na natatanggap po natin sa ating mga employer. Okay? Ang term po sa Saudi labor niyan ay wage. Yung wage would include yung ating basic salary plus allowances. So kung may natatanggap po kayo na housing allowance or transportation allowance and food allowance, kasama po yan, di ba, sa pag-calculate ng end of service benefits. So hindi po kasama sa sahod natin yung mga performance-based incentives at mga commissions, hindi po yan kasama. Ngayon naman guys, ipag-uusapan natin kung magkano nga po ba yung iipon natin end of service benefits over a period of time. Una, for the first 5 years. Sa loob po ng unang 5 taon na paninilbihan natin sa ating mga employer. Ito po ay sa mga skilled workers ha. Later on po para sa mga domestic workers. Okay? So, sa unang 5 taon, for every year, for each year, ay may maiipon po tayo niyan na 15 days. Na? 15 days for every year. So, meaning, sa loob po ng 5 taon, ay meron po tayong naipon na 75 days. Or equivalent po yan sa 2 buwan at kalahati na sahod natin. Okay? And, next following years, just in case lumagpas po kayo ng 5 taon, inabot po kayo ng 6, 7, 8, 9, 10. Okay? So, yung susunod na po doon, starting on the 6th year, ay meron na po kayong maiipon na equivalent na 1 buwang sahod for every year of service. So just for example, kayo po ay nakapag-serbisyo sa kumpanya sa loob po ng 10 taon. So ilan po yung calculation ng end of service benefits dyan? Your number of months, di ba? For the first 5 years, ulitin natin, 15 days per year. Di ba? So yung naipon po natin dito, ang equivalent po niyan ay 2 buwan at kalahating sahod. Kasi di ba? 15, 15, 30, 75 divided by 30, that's 2.5. And, di ba yung ating 6 to 10th year, meron na po tayong for every year ay 1 buwan nakatumbas. So, 5 buwan po yan. 6 to 10 ay 5 buwan na sahod natin. Plus may 2.5 po tayo. So, sa loob po ng 10 taon, ay nakapag-ipon po tayo ng equivalent to 7.5 months ng ating sahod. Okay? I hope na naintindihan po natin, di ba? So, na-explain po natin earlier, ayun po yung naipon natin na end of service benefits or reward. Di ba? Ang masama po dito, kung tayo po ay alis sa kumpanya at ang dahilan po ay resignation, malaki po guys ang mawawala doon sa naipon sana natin na end of service benefits. Okay? Una, if the work-bound relation ends due to the worker's resignation and his service is less than 2 years, he shall not be entitled to end of service reward. Ayun, ulitin po natin. Pag less than 2 years ay hindi po entitled sa end of service
benefits. Okay? At least matapos po natin yung 2 taon kontrata para makatanggap po tayo na equivalent, di ba, sa isang buwang sahod natin. Okay? Pangalawa, if the end of service relation is due to the resignation of the worker and his service is not less than 2 years, ibig sabihin more than 2 years naman, and up to 5 years, the worker shall be entitled to 1/3 of the reward. Ayun. And next one, if the end of service relation is due to the resignation of the worker and his service is more than 5 years and is less than 10 years, the worker shall be entitled to 2/3 of the reward. Pero kapag more than 10 years ka na po, entitled naman po tayo dun sa full, di ba, na end of service benefits. So tapos na po tayo sa theory. Now let's put this to actual calculation. So as mentioned earlier, ako po ay nakapagtrabaho sa loob ng 4 na taon doon sa aking previous company. Take note guys, i-mention natin or i-highlight natin dito yung notice period kasi napaka-importante po niyan. Basahin nyo po kung ano po yung naka-indicate sa inyong mga kontrata na notice period. Diba? Usually, it's 60 days notice period. Ibig sabihin, yun po yung abiso na binibigay po natin sa ating employer just in case gusto na po natin na tapusin yung ating kontrata. Yung iba nga employer, 90 days talaga yung binibigay nila na notice period. Pero ang alam ko, as per Saudi labor law, dapat at least, diba, 2 months or 60 days. So, ayun. December 18, 2022 dapat yung aking end of contract. Dahil 60 days po yung notice period, October 19 pa lamang, nag-inform na po ako sa lahat na hindi ko na po i-renew yung contract, tatapusin ko na ganyan. So, nasunod ko po yung notice period as per doon sa contract. Kaya yung treatment ng aking pag-alis ay end of contract. Just in case na na-late po ako ng pag-inform sa kanila, December yung aking end of contract, November, kunyari November ako nagsabi, hindi ko po noon nasunod yung aking notice period at lalabas po na resignation po yung magiging calculation. Okay, ilagay naman po natin, again, December 18, 2022 po yung aking end of contract. Pinalagpas ko po siya, just in case, January 2023 na po ako nag-inform. So, hindi na po yun end of contract, kundi resignation na po yung treatment niyan. At malaki po yung mawawala sa atin kapag resignation. Okay? Basahin din po natin yung ating kontrata. Meron po mga provisions or clause dyan na just in case hindi po nag-notify either doon sa mga parties involved sa contract, ay automatic po na nagre-renew yung ating kontrata. Okay. So, bottom line, nasunod ko po yung notice period. So, ang calculation po ng end of service ko ay end of contract. And 4 years po, di ba? Yung aking work duration. And as per doon sa ating discussion earlier, sa first 5 years po natin, may maiipon po tayo na 15 days per year. So may naipon po ako na 2 buwan na equivalent ng aking sahod. So yung sahod ko po sa aking previous employer ay 11,475 reals. So ang breakdown po niyan, basic po ay 8,500, meron pong housing na 2,125 and transportation na 850. So, paano po i-calculate yung aking end of service benefits noon? So, meron po akong natanggap na 22,950. Meaning, 11,475 yung monthly ko po na sahod times 2. Kasi diba 15 days per year at meron po akong naipon na 2 buwan. So, 11,475 times 2, meron po akong 22,950. Dahil end of contract po siya. Ito po yung catch. Kung hindi ko po nasunod yung notice period at resignation po yung nangyari sa aking pag-alis doon sa aking previous employer, ang magiging calculation lang ng aking end of service benefits ay ganito. Okay, ganun pa rin. 15 days per year pa rin, ganun. So, 22,950 pero guys, di ba? 1/3 lang noon yung aking makukuha dahil resignation po siya. Instead of 22,950, ang makukuha ko kapag resignation ay 7,650 reals. So yung mawawala po sa akin ay 15,300 reals. Or let's say, ilagay po natin
sa 15 peso na forex conversion, 'di ba? Reals to peso, ang mawawala po dapat sa akin ay 229,500. So guys, ganun po kaimportante na dapat nasusunod po natin, 'di ba? Ini-emphasize ko yung notice period na nakalagay po sa ating kontrata. Okay? So ayun, ako po ay nakalipat naman ng maayos sa aking bagong employer. At syempre, yung final settlement na nakuha ko po sa aking previous employer ay umabot po siya ng around 38,000 reals. Okay? Final settlement naman ang sinabi ko na term, kanina end of service. Magkaiba po yung dalawa. Yung final settlement po, yun po yung huling sahod na ibibigay po sa inyo. At kasama po doon, isa po sa mga item doon sa final settlement ay yung end of service benefits. So kasama po doon yung end of service benefits. Kung meron po kayong mga unused, 'di ba, na hindi niyo po nagamit na mga paid leave, babayaran po yan ng kumpanya. Kung meron po kayong entitlement sa ticket encashment, 'di ba? Like ako, nag-local transfer nga, hindi naman po ako umuwi. So yun pong one-way ticket na dapat uwi ako, ay binigay din po yun sa akin ng aking previous company. At syempre, kung may mga naiwan ka po doon sahod na hindi nila babayaran, ay isasama po nila yan sa pag-calculate ng final settlement. At ito guys dapat po ay sinishare po yan sa inyo ng HR kung paano po nila kinakalculate yung final settlement para at least ma-review nyo din po on your part kung tama po yung pinaglalagay po nila doon. At hindi lang po tayo basta perma po ng perma. Okay. Pero, 'di ba, kung tayo po ay may mga benepisyo doon sa final settlement, meron din pong karapatan yung ating mga employer na magbawas doon. So ito, ano po yung kanilang pwedeng ibawas doon? Yung ikama natin, let's say, yung ikama natin ay may valid portion pa doon at hindi pa natatapos. So, may karapatan po yung mga employer natin na ibawas doon. Yung work permit natin or insurance na valid pa, ibabawas nila doon. Bakit sila nagkaroon ng karapatan? Kasi ang kalakaran po ngayon guys ng mga kumpanya, before po nila i-renew yung ating ikama, let's say for example, pa-expire na yung ikama, nag-i-email yan sila guys at tatanungin yung mga skilled workers kung i-renew nyo pa yung inyong mga ikama. Diba? So mag-iisip ka, bakit magtatanong pa yung mga employer sa amin ng ganito? Diba? Kanila namang responsibilidad yan. So yun po ay parang seguridad ng kumpanya, ng employer na just in case kayo po ay nagsabi na i-renew yung inyong ikama at kayo po ay umalis. So may karapatan po sila na ibawas, i-deduct sa inyo, sa huling sahod nyo, yung mga valid portion pa po doon ng ating mga ikama. Meron din po tayong tinatawag na end of service calculator ng ating Ministry of Human Resources and Social Development. Kung saan, automatic na po siya. Ilalagay nyo po doon kung magkano yung sahod nyo, di ba? Kung yung contract nyo ay definite or indefinite, di ba? At yung reason ng pag-alis nyo, at kung duration, kung ilang years po kayo, at automatic na po siya na mag-calculate para sa inyo. Diba? So, based on the end of service calculator, ilalagay ko po yung link niyaan. Na-calculate ko po na tama po yung ginawa na calculation ng aking employer. Kung end of contract ay 22,950, pero kung resignation ay 7,650 reals lamang po yung aking matatanggap. At least, para po ma-validate na yung aking personal na calculation ay tugma doon sa end of service calculator ng ating Ministry of Human Resources and Social Development. Ngayon naman guys ay yung end of service calculation para sa ating mga kababayang domestic workers. Very straightforward and simple lang po kasi yung calculation para sa kanila. At ito po yung naging pahayag ng ating Migrant Workers Office dyan sa Riyadh patungkol po dito. Ayon sa Saudi Guidelines for Household Service Workers, ang mga sumusunod ay household service workers, domestic workers na babae, house laborers na lalaki, private drivers, private massage therapists, private caregivers, private nurses, gardener, farm and agricultural workers, private dressmakers at nanny. Kung kasama ka sa kategorya ng mga manggagawang ito sa KSA, ikaw ay may karapatan sa ganito. Mayroon kang end of service benefits na katumbas ng 1 buwang sahod kung ikaw ay umabot ng 4 na taong serbisyo
sa parehong amo. At tuwing umaabot ka ng ika-4 na taong serbisyo sa nasabing amo. So for every 4 years of service with the same employer, ay meron kang 1 month equivalent ng sahod. Just in case, umabot ka ng 8 years sa isang amo lang, isang employer, so meron kang 2 buwan na end of service benefits kapag mag-exit ka na. Diba? Kung kayo ay lumipat sa bagong amo, mag-uumpisa ang pagbibilang ng 4 na taong serbisyo mula sa unang araw ng inyong pagsiservisyo sa bagong amo. And guys, take note, kapag kayo po ay magre-renew ng contract, di ba, para sa mga domestic workers, i-check nyo po kung nasama na po sa ating standard employment contract yung provision for end of service. Kasi meron po ako nakitang post na nandun na po na naka-mention niya. Kaya hindi na po pwedeng i-deny ng ating mga employer, or hindi po pwedeng i-deny yung mga employer ninyo na hindi po nila alam at hindi po nila kayo bibigyan kasi kasama po sila dyan sa pumirma, diba? Sa kontrata na yan. So yan po yung ating vlog for today's video ni Payong Kaibigan. And sana po ay nakatulong po ako sa inyo kung paano po i-calculate yung ating end of service benefits. Okay? Just in case kayo po ay mga questions, clarifications, paglilinaw, ay ilagay nyo lamang po yan sa ating comment section sa baba. Okay? At sasagutin po natin sa lalong mabilis na panahon. Marami pong salamat guys. Always stay safe and God bless. Ready.